Sir, ito medyo sosyal na usapan. Naamoy mo ba yung alingasaw tungkol sa catering budget ng Malacanang? Milyon-milyon ang ginagastos para sa pagkain ng mga bisita at opisyal. Bakit po ganun kamahal? Ginto ba yung kanin nila? At bakit kailangan nating pakainin ng steak ang mga dayuhan habang ang daming Pilipinong sardinas lang ang ulam? Tol, ang tawag dyan, diplomatic gastronomy o sa salitang kanto, pasikat sa bisita gamit ang pera ng iba. Alam mo, sakit na sa ating mga Pilipino ang pagiging hospitable. Di ba kapag may bisita sa bahay, kahit walang-wala tayo, mangungutang pa tayo sa tindahan, makapaghanda lang ng Coke at Tasty Bread, ipaglalabas natin sila ng Arinola na bago. Ay mali, platito na bago pala. Yung tinatago ni nanay sa istante na may alikabok na, ilalabas yan kapag may visitor. Ganyan din ang gobyerno natin, tol, pero on steroids. Ang problema lang, ang bahay natin, ang Pilipinas, ay medyo gipit. Baon sa utang, maraming tumutulo ang bubong. Pero kapag may dumating na foreign dignitary o kaya may meeting ang mga opisyal, sus Mariosep, akala mo tayo ang pinakamayamang bansa sa Asia. Tignan mo ang menu. Sa bahay natin, ang tawag sa ulam ay adobo. Sa catering nila, hindi pwedeng adobo lang. Masyadong baduy, masyadong pangmasa. Kailangan sosyal ang pangalan para justified ang presyo na 5,000 pesos per plate. Ang adobo, nagiging slow-braised heritage pork marinated in vintage soy essence and organic garlic confit. Napakahaba. Pag binasa mo, busog ka na sa pamagat. Ang kanin, nagiging steamed pearl grains from the Orient. Ang tubig, hindi pwedeng tubig lang galing sa pitchel. Kailangan artisan spring water na galing pa yata sa luha ng unicorn. Bakit mahal? Kasi Brad, hindi lang naman pagkain ang binabayaran dyan. Ang binabayaran dyan ay ang presentation. Yung plato, may gold leaf. Yung kutsara, kumikintab na pwede kang manalamin at makita mo ang sarili mong nagbabayad ng tax. At syempre, kasama sa budget ang wine. Hindi ito yung wine na nabibili sa grocery na 300 pesos. Ito yung wine na mas matanda pa sa lolo mo. Isang lagok, presyo na ng down payment sa motor. Isang bote, presyo na ng tuition fee ng anak mo hanggang college. Tapos iinumin lang ng mga politiko habang nagtatawanan sila. Habang tayo, nagdigildil ng asin. Masakit isipin, di ba? Parang tinutunaw nila ang income tax mo sa loob ng baso, tapos iinumin nila sabay cheers. At huwag nating kalimutan ang volume. Akala kasi natin, si Presidente at si Visiting Prime Minister lang ang kumakain. Hindi tol. Kasama sa catering ang buong barangay ng opisyal. Nandyan ang gabinete, ang mga undersecretary, ang mga assistant secretary, ang assistant ng assistant, at ang PA ng assistant. Isama mo pa ang mga bodyguard, driver at media. Lahat yan, sagot ng catering. Kaya ang dinner for two, nagiging fiesta for 500. Ginagawa nilang buffet ang kaba ng bayan. Ang masakit, yung ibang nandun, hindi naman kailangan sa meeting. Saling pusa lang. Nandun lang para makikain at mag-selfie. Ang tawag dyan, gate crashers na official. Minsan napapaisip ako, brother, kailangan ba talagang steak at lobster ang ipakain sa mga bisita? Mayayaman na yung mga yan eh. Nakakakain na sila ng steak sa bansa nila araw-araw. Bakit hindi natin sila pakainin ng tunay na pagkain ng Pilipino? Pakainin natin ng tuyo, ng sardinas, ng instant noodles para maramdaman nila ang realidad. Para malaman nila kung bakit kailangan natin ng tulong o investment. Ang tawag doon, honest diplomacy. Ang masaklap, takot tayong mapahiya. Gusto nating magpanggap na okay lang kami dito, rich kami. Kahit ang totoo, yung pambayad sa lechon na kinakain nila, inutang pa natin sa World Bank, social climber na gobyerno, kumbaga. Kaya sa susunod na makita mo sa balita na may state dinner, at makita mo silang naghihiwa ng malambot na karne, at umiinom ng mapulang wine, huwag kang matakam, huwag kang mainggit, dahil sa totoo lang, ikaw ang tunay na sponsor ng gabing yon. Ikaw ang financier ng selebrasyon nila, bawat nguya nila, bawas sa PhilHealth mo, bawat lunok nila, bawas sa pampagawa ng classroom ng anak mo. At pagkatapos ng kainan, pagkatapos maubos ang milyon-milyong pisong pagkain, ano ang mangyayari? Syempre, digestion. Tutunawin ng tiyan nila. At kinabukasan, ilalabas din nila yan. Isipin mo, tol, ang milyon-milyong buwis mo, ang pinaghirapan mong overtime, ang kinaltas sa 13th month pay mo, naging fancy meal, kinain nila, tinunaw, at naging dumi. Literal na tinapon sa inidoro ang pera natin. Kaya kung ako sa'yo, pag nakasalubong mo sila pagkatapos ng state dinner, at nakita mong busog na busog sila, himas-himas ang tiyan, at medyo antok na sa sarap ng kinain, lapitan mo, tignan mo sa mata, at sabihin mo ang pinakamatinding review sa kinain nila. Dahil sa mahal ng nilamon nila, paglabas niyang bukas, ang tawag dyan, hindi na waste. Ang tawag dyan, luxury. Bak! Kaya pakiusap lang, Sir Madam, huwag niyong i-flash. Sayang, hulihin niyo, balutin niyo sa tissue.
at isang lanyo. Dahil baka sakaling mabawi natin ang pambayad sa utang ng Pilipinas gamit yung mamahaling dumi nyo. Kaya pakiusap, huwag nyong tawaging ebak lang. Masyadong cheap, masyadong pangmasa. Dapat ang tawag nyo dyan, deconstructed public funds with aroma of corruption and essence of betrayal. O di ba? Sosyal pakinggan. Pero kahit anong English ang gamitin nyo, kahit anong pabango ang ipaligo nyo, bulok pa rin yan. Kasing bulok ng serbisyo nyo, mga walang hiya, king ina nyo, mga scammer, mga gastador na hunghang na pinaglihi sa puwet ng kawali.